Where does liberation begin? The origin of women's sufficient seems far removed from our lived realities when speaking of women's history. The Western women's movement may come to mind. Why this movement exposed such structural inequality faced by women in particular eras? More importantly, this movement identified women as oppressed. Para sa akin, nagsimula ang usapan tungkol sa paglaya ng mga babae dahil matagal nang may hindi patas na trato sa kanila. Kapag pinag-aaralan ng kasaysayan ng kababaihan, madalas nababanggit ang Western Women's Movement. Mahalaga ang kilusang ito dahil kasi dito unang ipinakita na hindi pantay ang opportunity at karapatan ng mga babae. Pinapakita rin nila na ang mga kababaihan ay matagal nang nakaranas ng pangapi sa lipunan. Dahil dito mas naging malinaw kung bakit kailangan ipaglaban ng karapatan at pagkapantay-pantay ng mga babae. What is feminism? Feminism is a way of looking at the world through a woman's perspective. The previous chapter explained that a woman's perspective is socially constructed and based on how the society views femininity or womanhood as a whole. Ang feminism ay isang paraan ng pag-iisip kung saan tinitingnan natin ang mundo mula sa pananaw ng mga babae. Ibig sabihin, sinusubukan natin intindihin kung ano ang naranasan ng mga babae sa society. Sinasabi rin na ang pananaw ng mga babae ay nabubuo dahil sa mga paniniwala at kultura ng lipunan. Kung paano nila tinitingnan ang pagiging babae o womanhood. Halimbawa, kung sa society sinasabi na ang babae ay dapat nasa bahay lang, tinitingnan ng feminism kung tama ba yun at paano naapektuhan ng mga babae. Pinag-uusapan nito kung dapat lang pantay-pantay ang chance ng babae at lalaki sa trabaho, edukasyon at respeto. Feminism is a concept popularized by Western societies with many feminist issues. Curated by Western-educated women and even men, it is deeply rooted in the Western concept of liberal democracy and philosophy of equal rights for all as defined by thinkers such as Kant and Mill. Feminism ay isang konsepto na naging kilala sa mga bansa sa kanluran, maraming babae at kahit lalaki na nag-aaral doon ang nagtuturo tungkol sa mga isyong pangkababaihan. Nakasalala ito sa ideya ng pantay-pantay na karapatan para sa lahat. Ito rin ay nakaugnay sa mga filosofi ng mga kilalang nag-iisip tulad ni Kant at Mill na naniwala sa kalayaan at equality ng bawat tao. Kumbaga, feminism, paniniwala na dapat pantay ang karapatan ng babae at lalaki. The Western Women's Movement. The first wave of feminism, women and civil rights. Theoretical roots. The first wave of feminism, liberal feminism. The first wave of women's movement is characterized by the women's struggle for equality, the space which occurred from the latter part of the 18th century until the first half of the 20th century was a period when women articulated their equality with men. Ang unang yugto ng feminism ay tungkol sa paghingi ng pantay na karapatan ng mga babae. Nagsimula ito noong huling parte ng 18th century hanggang unang parte ng 20th century. Sa panahong ito, nagsimulang magsalita ang mga babae para ipakita na pantay sila sa lalaki at dapat magkaroon din sila ng karapatang bumoto, mag-aral at maging bahagi ng lipunan. Ang movement na ito ay nakabatay sa liberal feminism na nagsasabing ang mga babae at lalaki ay dapat magkaroon ng parehong civil rights dahil pareho silang tao at may kakayahan. Halimbawa, noong unang panahon, hindi pwedeng bumuto ang babae at madalas nasa bahay lang sila. Pero dahil sa unang wave ng feminism, nagprotesta at lumaban ang mga babae para ipakita na kaya na nilang mag-aral at magtrabaho at makibahagi sa mga desisyon ng bansa. Dahil dito, unti-unting nagkaroon sila ng karapatang dati ay para lang sa lalaki. Western Women's Movement. A brief history discussing Western Women's Movement involves looking at what many feminist historians and theorists call as waves of feminism. Like any wave, there is a distinct rise in movement, its apex being the height of the issues surrounding the movement at a given time. Ang Western movement ay parang mga alon o waves. Sa bawat wave may panahon na lumalakas ang boses ng kababaihan. At may mga isyong pinagtutuunan nila. Ito ay naging paraan para makita kung paano nagbago at lumawak ang laban ng mga kababaihan sa iba't ibang panahon. Parang alon sa dagat, may simula, lumalakas tapos humihina. Bago may panibagong alon ulit. Ang Western Women's Movement ay sunod-sunod na panahon ng pagkikipaglaban para sa karapatan ng kababaihan. Sa bawat wave ay may sariling focus at problema na gustong ayusin. The last wave of feminism is rooted in the recognition of various theories and various modes of being to be truly free from patriarchy. The recognition of intersectionality considers women's struggle from the different parts of the globe, such as that of the Black or Latin women, to be distinct struggles that are different from women's struggle in the Western world.
Para sa akin, ang huling wave ng feminism ay tungkol sa pag-unawa na hindi lahat ng babae ay pari-pareho ang pinagdaraanan. Oo, lahat tayo ay babae pero magkaiba ang buhay natin. May mga babae na nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kulay, kultura o kung saan sila nakatira. Bukod pa sa pagiging babae, kaya may tinatawag na intersectionality. Ito yung pagtingin sa problema ng babae na may kasamang ibang factors tulad ng kung black ka, Latina ka o Asian ka. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-compare lang yung problema sa Western women sa problema ng women from the other parts of the world. Sa madaling salita, ang huling wave ng feminism ay nagsasabing para maging tunay na equal ang lahat ng babae, dapat nating kilalanin at respetuhin ang iba't ibang experiences nila. The Declaration of the Rights of Man and Citizen of 1789, which only focused on men and men's rights. 17, considered an important text in the history of human rights. This declaration supposedly proclaiming the scope of one's freedom in the French society had excluded women. Ang Declaration of the Rights of Man and the Citizen ay tungkol sa mga karapatan ng tao noong 1789. Sa France, sinasabi nito kung anong kalayaan ang dapat meron ang bawat tao, lalo na ang mga lalaki. Pero sayang, wala silang isinama tungkol sa babae. Ibig sabihin, kahit mahalaga ang deklarasyon sa history ng human rights, iniwan ang women rights sa labas. Olympia de Gouges was a French and feminist writer and political activist who believed strongly in justice and equality for all. She responded to the National Assembly Declaration by publishing in 1791 her own Declaration of the Rights of Women of the Fabled Citizen. She included women's rights in her manifesto, defending the right of women as sentient human beings. Olympia de Gouges, French feminist, a writer at activist, naniwala sa pantay na karapatan at hustisya para sa lahat. Noong 1791, ginawa niya ang Declaration of the Rights of Women. Ipinaglaban ang karapatan ng mga babae bilang tao na may damdamin at isip. The Manifesto of de Gouges inspired what can be considered the keystone text of liberal feminists through a vindication of the rights of women in 1792 by Mary Wollstonecraft. Considered the mother of Western and Anglo-Saxon feminists, Wollstonecraft advocated for the uplifting of women's rights through the evaluation of their work within the family. Ang sinulat ni Olympia de Gouges ay nagbigay ng inspiration kay Mary Wollstonecraft para gumawa ng mahabang libro noong 1792 na tinawag na A Vindication of the Rights of Women. Si Wollstonecraft, na tinatawag minsan na ina ng kanlurang feminism, naniniwala na dapat pahalagahan ang karapatan ng mga babae, lalo na ang kanilang ginagawa sa loob ng pamilya. Two prominent figures of the American women's movement who attended the convention, Lucretia Mott and Elizabeth Cady Stanton, were moved by the insulting experience being behind a certain highlighting the similarity of women's situation with that slave. Lucretia Mott and Elizabeth Cady Stanton ay dalawang kilalang babae sa kilusan para sa karapatan ng kababaihan sa Amerika. Nang pumunta sila sa isang malaking pulong, pinagbawal silang makapasok sa main hall at inilagay sa likod ng tabing. Nakakainis ito para sa kanila at narealize nila na parang pareho lang ang kalagayan ng babae at ang mga alipin noon. Parehong hindi pinahahalagahan at hindi binibigyan ng pantay na karapatan. Women and the right to vote. Women's role in the domestic sphere meant that everyday women were invisible to the public eye. Those coming from prominent mercantile or royal families who were visible were not often given the chance to influence big decision. Noon, ang mga babae ay nakatuon sa bahay kaya hindi sila nakikita sa labas. Kahit ang mayayaman, bihira silang makapagdesisyon sa lipunan. Women fought for equal access to various opportunities as formalized in the Declaration of Sentiments that emerged from the Seneca Falls Convention, the first women's rights convention in New York City in 1848. Stanton enumerated in this declaration various movements, issues that eventually led to what would be known as the suffrage movement. Noong 1848, nagtipon-tipon ang mga babae sa New York para ipaglaban ang kanilang karapatan. Si Elizabeth Cady Stanton ang gumawa ng Declaration of Sentiments na nagsasabi na ang problema ng kababaihan dahil dito nagsimula ang laban para makabuto ang mga babae. The second wave of feminism and women's liberation. Women in the Western world eventually earned the right to vote, while more and more gains more identified for women. There was still a large gap between women's and men's freedom.
Sa ikalawang alon ng feminism o women's liberation, nakamit na ng mga babae ang Western world sa ang karapatang bumoto. Pero kahit may mga nakuhang karapatan, mas marami pa rin ang kalayaan at opportunity na meron ang mga lalaki kaysa sa mga babae. The second wave of feminism was rooted in the movements of liberation in the 1960s and 1970s. In the heightened feminist consciousness, it was influenced by Marxist and postmodernist critics of society and social structure. One work that awoke numerous women across America was Betty Friedan's book, The Feminine Mystic, published in 1963. The second wave of feminism also founded on such work as Simone de Beauvoir's The Second Sex, Kate Millet's Sexual Politics, and Shulamit Firestone, The Dialectic of Sex. Noong 1960 at 1970, nagsimula ang ikalawang alon ng feminism dahil mas maraming babae ang nakaisip tungkol sa kanilang karapatan. Nakilala ang librong The Feminine Mystic ni Betty Friedan na nagising sa mga babae sa Amerika. Mga mahalagang akda, The Second Sex ni Simone de Beauvoir, Sexual Politics ni Kate Millett at The Dialectic Sex ni Shulamit Firestone.